Samantala, inaasahan ni Pangulong Aquino na matatalakay sa pagbubukas ng 16th Congress ang mga nakabimbing priority bills. Umaasa naman ang Pangulo na magkakaroon ng maayos na relasyon ang ehekutibo at lehislatibo sa pagbubukas ng Kongreso. Para sa detalye, balita mo kami Rocky Ignacio. Sinulong ni Pangulo Aquino ang pagpapalakas pa ng koordinasyon sa pagitan ng ehekutibo at lehislatura para sa ipatutupad na reforma sa bansa. Tinulong ng Pangulo sa Malacanang ang mga nanalong kapartido para talakayin ang mga panukalang batas na bibigyang prioridad sa nalalapit na pagbubukas ng 16th Congress sa Hulyo. Number one, syempre to congratulate them. But number two, it behooves the entire mechanisms of government to have a smooth working with the co-equal branches. And we want to maintain the relationship that we had in the first 3 years of administration with this incoming Congress. So it is in that view that our party will be hosting this group of our party mates who have won, and we'll be mapping out partly the agenda and consolidating and organizing ourselves. Nais rin masuri ng Pangulo ang sistema upang maiwasan ang pagvito sa ilang panukalang batas. Nagiging dahilan kasi sa pagvito ay ang mahirap na implementasyon at implikasyon sa sistema ng gobyerno. Kabilang kasi sa mga navito dahil sa ilang provisyon ay ang Magna Carta for the Poor, pagkakaloob ng karapatan at benepisyo sa internally displaced person at centenarians. Siguro ang attitude ko na lang, maski na raw gawa ng tao, ang tao raw hindi perfecto, pwedeng ma-improve. Ngayon yung meron ng mga killer provisions tayo nakita doon sa mga na-obliga tayo ibitong bill na magpapahirap talaga sa either sa implementation o magpapa-imposible sa implementation or maglalagay sa sitwasyon kung saan may panganib na mapahamak ang buong pamahalaan. No? So maganda yung layunin pero nagkaroon ng isa o minsan may dagdag, minsan may bawas na baka mawala yung saysay ng kung itong version ang ma-implement. So, inudyok lang tayo na maglabas ng mas magandang version ng mga panukalang batas ito para maabot yung inaasam-asam na ikabubuti na sambayanan. Sa kasalukuyan, ang sistema ang nakikitang dapat isaayos at hindi sa isyu ng personalidad. Sagot ito ng Pangulo sa tanong kung dapat nang i-evaluate ang performance ni Presidential Legislative Liaison Office Secretary Emmanuel Mamba. Alam niyo, umabot sa akin is 290 enrolled bills. No, and that doesn't take into account all the other bills that were filed and also yung, di ba, yung the daily grind. And of course, we're not a party to the Bicameral Conference Committee. No? Doon tayo siyempre sa committee meetings na imbita yung various departments and agencies. So, it is not a review on personalities per se, but on the system of how do we effectively communicate our issues and our concerns. Samantala, kinumpirma naman ni Communications Secretary Ricky Carandang na inendorso ni Pangulo Aquino si House Speaker Feliciano Belmonte Jr. para sa speakership sa 16th Congress. Sinabi rin ito na 80 miyembro ng Kongreso ang dumalo sa naturang pulong sa palasyo. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.